Magandang gabi mga ka-Inside the Story PH. Kapag dumadaan ba kayo sa mga lumang tulay tuwing hating gabi, napapatingin ba kayo sa ibaba nito? O kaya naman ay sa iyong side mirror? Sinasabi ng mga matatanda, ang bawat matibay na semento ay may pinagdaanang padugo. Isang ritual kung saan nag-aalay ng buhay upang hindi guguho ang proyekto sa baha o lindol. Ngunit paano kung hindi lang ito mula sa hayop, kundi mula sa mga inosenteng buhay na sa pilitang kinuha sa dilim? Ngayong gabi, tatawid tayo sa tulay ng San Jose. Isang daanan na binalot ng sumpa at gabi-gabing naniningil ng utang na dugo. Huwag na huwag kang lilingon sa likod dahil baka hindi mo magustuhan ang makikita mo. Taong 2024, hating gabi. Si Lito, isang rider, ay nagmamadaling umuwi matapos ang kanyang huling biyahe. Pagod, puyat, at ang tanging hiling ay makasama ang kanyang pamilya. Para makatipid sa oras, pinili niyang dumaan sa lumang tulay ng San Jose. Habang binabaybay ni Lito ang gitna ng tulay, biglang lumamig ang simoy ng hangin. Biglang umubo at namatay ang makina ng kanyang motorsiklo. Anak ng ngayon pa natripan, bulong ni Lito habang pilit na binikick-start ang motor. Doon niya napansin ang kakaibang katahimikan. Nawala ang huni ng mga kuliglig. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang marahang agos ng ilog sa ibaba at isang mahinang kaluskos. Tumingin si Lito sa kanyang side mirror. Sa talahiban sa gilid ng tulay, may nakita siyang isang anino. Isang napakalaking asong itim na may nanlilisik na pulang mga mata. Ngunit ang mas nakatatakot ay sa tabi nito, may isang maliit na bata. Nakatayo ito, madumi ang suot na damit at nakatitig sa kanya. Nang buksan ng bata ang kanyang bibig, hindi iyak ang lumabas, kundi ang salitang, "Salamat sa dugo niyo." Sa takot ni Lito, buong lakas niyang inapakan ng kickstart. Sa kabutihang palad, umandar ang motor. Kumari pa siya ng takbo nang hindi lumingon. Ngunit pagkababa niya ng tulay, naramdaman niyang bumigat ang likod ng kanyang motor. Parang may umangkas, at sa kanyang balikat may naramdaman siyang malamig at basang mga kamay na dahan-dahang humawak sa kanyang leeg. Ano nga ba ang misteryong nakatago sa tulay ng San Jose? Upang malaman ang katotohanan, kailangan nating balikan ang kasaysayan noong dekada 70. Noong panahon na iyon, ang bayan ay sumasailalim sa modernisasyon. Ang kontraktor para sa tulay ay walang iba kundi ang mayamang si Don Renato. Si Don Renato ay kilalang negosyante, gahaman sa kapangyarihan, at ayaw na nalulugi. Ngunit nagkaroon ng malaking problema. 3 beses na sinubukang itayo ang pundasyon, ngunit 3 beses din itong binuwal ng malakas na baha. Nalulugi na si Don Renato. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, lumapit siya sa isang matandang mangkukulam sa liblib na sityo. Ang sabi ng matanda, hindi papayag ang mga espiritu na lagyan mo ng rehas ang kanilang tahanan, maliban na lang kung bibigyan mo sila ng buhay. Hindi lang dugo ng hayop ang hiningi, kundi dugo ng mga inosenteng bata. Dahil sa kasakiman, ginawa ni Don Renato ang isang krimen. Ginamit niya ang kanyang mga tauhan upang manghuli ng mga batang lansangan. Isang gabi, habang sariwa pa ang semento sa mga haligi, ang mga batang ito ay buhay na isinilid at isinemento sa loob mismo ng mga pundasyon. Naging matibay ang tulay. Hinangaan si Don Renato. Ngunit ang bawat patak ng luha at dugo ay naging isang sumpa na nanatili sa loob ng semento sa dilim ng 5 dekada.
Lumipas ang 5 dekada. Patay na si Don Renato, ngunit ang kanyang kumpanya sa construction ay ipinamana sa kanyang pamilya. Ang kanyang apo na si Jay, isang batang engineer na galing Maynila, ang naatasang mamuno sa isang malaking proyekto sa probinsya, ang pagsasaayos ng lumang tulay ng San Jose. Si Jay ay modernong tao. Hindi siya naniniwala sa mga kwentong barbero, sa mga lamang lupa o sa sinasabing padugo ng kanyang lolo. Para sa kanya, ang tibay ng tulay ay dahil sa magandang kalkulasyon, hindi dahil sa pamahiin. Ngunit sa unang araw pa lang, nagsimula na ang mga aberya. Tuwing sisimulan ng mga manggagawa na tibagin ang panlabas na semento ng lumang haligi, nasisira ang kanilang mga makinarya. May mga manggagawang nagrereklamo na habang nagtatrabaho sa ilalim ng tulay, may naririnig silang mahihinang boses ng mga batang nag-iiyakan sa loob mismo ng semento. Guni-gunin niyo lang yan. Kung natatakot kayo, magbalot-balot na kayo. Galit na sabi ni Jay sa kanyang mga tao. Dahil sa takot, unti-unting nag-alisan ang mga manggagawa hanggang sa isang gabi, si Jay na lang ang naiwan sa quarters para tapusin ang kanyang mga report. 12:00 ng gabi, bumuhos ang isang napakalakas na bagyo, namatay ang kuryente. Sa kadiliman, nakarinig si Jay ng isang malakas na kalabog mula sa ilalim. Dala ang kanyang flashlight, lumabas si Jay at pumunta sa gitna ng tulay. Biglang huminto ang hanging umiihip, napalitan ng amoy luma at amoy nabubulok. Sa liwanag ng kidlat, laking gulat ni Jay nang makita ang mga haligi ng tulay. Ang mga semento ay nagbabakbak ng kusa at mula sa mga bitak nito may lumalabas na maitim na likido. Hindi iyon simpleng putik, dugo ito, sariwang dugo na umaagos mula sa loob. Gusto nang tumakbo ni Jay pabalik sa kanyang sasakyan, ngunit hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. Parang may mga kamay na nakahawak sa kanyang mga bukong-bukong. Nang itutok niya ang flashlight sa ibaba, nakita niya ang dose din ng maliliit at maiitim na kamay ng mga bata, dahan-dahang lumalabas mula sa kalsada. Sa harap niya, isang anino ng maliit na bata ang naglakad papalapit. Putlang mukha, walang mga mata at umiiyak ng dugo. Tumingin ito kay Jay at nagsalita gamit ang boses na umalingaw-ngaw. Ang utang ng lolo mo, sa amin mo babayaran. Kinabukasan, natagpuan ng mga awtoridad ang sasakyan ni Jay sa gilid ng daan. Ngunit si Jay, hindi na siya muling nakita. Ang tanging naiwan sa gitna ng tulay ay ang kanyang sirang flashlight at isang malalim na bakas ng semento na hugis kamay ng isang tao. Mula noon, tuluyan nang isinara ang tulay ng San Jose. Sinasabi ng mga residente, tuwing anibersaryo, maririnig mo pa rin ang iyak ng mga bata sa dilim. Kaya sa susunod na dadaan kayo sa isang lumang tulay sa hating gabi, huwag kayong titingin sa ibaba. Baka ang semento ay gawa sa buhay ng mga tao. Kayo, naniniwala ba kayo sa kwento ng padugo? I-comment ang inyong mga karanasan o saloobin sa ibaba. Maraming salamat po sa pakikinig. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng kababalaghan. Mag-ingat po kayo.